Attorney, can you give us update po kung kamusta po yung naging pagbisita nyo doon kay Kong Teves and ano po ang napag-usapan nyo? Okay naman po, but bago po sagutin yan, ay nais ko munang purihin si Director Jaime Santiago sa kanyang very professional, very decent, and very humane treatment of former Congressman Arnulfo Teves. Tinubo talagang kausap ni Director Santiago, and ito po ay naranasan ko. Doon din pong napiit sa NBI yung isang kliyente ko, si Miss Cassandra Leong. At maganda po yung aming pag-uusap. Tinanggap niya kami ng mabuti. Binigay niya lahat ng rights. He accorded all the rights to my client. At pinayagan po niyang makausap po namin ng matagal hanggang gusto namin ang aming kliyente. So thank you very much, Director Santiago. You are one of the few shining lights in the Marcos administration. Ngayon po, yung iba pong pinag-usapan namin ay strictly confidential. It's covered by lawyer-client privilege. Pero what struck me most ay yung naging madamdamin na pagtatagpong muli ng kanyang ina. Sapagkat more or less 2 years na po silang hindi nakikita at naging talagang very touching ang eksena kanina nung sila ay nagkitang mag-ina. Apo, ano ho na pag-usapan nila, Attorney? Well, tungkol sa mga motherly things, tungkol sa family, kung kumusta na siya. Siya po ay nadalhan naman ng medication ng kanyang ina, a change of clothes, isang unan. So, nakakatuwa nga hanggang ngayon. At his age ay talagang alagang-alaga pa siya ng kanyang nanay. Apo. Attorney, kanina po nagbigay ng update na dito magsistay sa NBI. Bakit ho? Anong reason kung bakit dito sa NBI magsistay po si dating si Kong Teves po? Well, for humanitarian reasons, pagod na po si Congressman Teves sa kanyang biyahe at pagod na rin po ang mga kawani ng NBI. So bukas na po siya ng maaga dadalhin sa Building 14. Doon po sa Muntinlupa na ito ay facility ng Bucor Unit. Ito po ay hiniram yata according to Director Santiago ng NBI upang maging kanilang detention facility. Kukontrahin niya nagdali o? Hindi po. Ang sabi ko naman po kay Director Santiago, basta safe at yung mga basic necessities po lamang ang aming hinihiling ay okay na po sa amin yun. And we have full trust and confidence in Director Santiago. Apo. Hanggang kailan po siya rito? Hanggang bukas lang po, hanggang bukas lang. Hanggang bukas lang. Oo. Tinapos lang po yung normal booking procedures, fingerprint, handprint, mugshot, and then okay na po. Apo, Attorney, kamusta ho ang medical check-up ni Kong Teves? Okay naman po, nabigyan siya ng kaukulang pansin naman ng doktor ng NBI at nandun din po yung kanyang pamangkin na doktor din po na kasama ni Mami Bubot. What's the next move from your camp, Attorney po? At titignan po natin kung kailan magkakaroon ng arraignment kasi ang procedure po dyan, since unserved po yung kanyang warrant of arrest, magkakaroon ngayon po ng return ng warrant sa korte na na-apprehenda po yung subject ng warrant, then an arraignment will be set by the court. And then trial with respect to Mr. Teves will now ensue. Apo, kamusta naman po si Kong Teves? Nung nag-uusap po kayo? He is in high spirits, he is confident because he is truly innocent and alam po niya na when we go through the process, he believes that he will be exonerated. Mag-stay po ba yung mother niya dyan dito sa... Ay, hindi ko po alam, pero pinayagan naman po na magkwentuhan po muna sila at makapiling nila ang isa't isa ngayong gabi po. Ewan ko kung anong oras po uuwi si Mami Bubo. Okay. Kaposes ba siya? Hindi na po, siyempre nandito na siya sa NBI facility. Wala nang chance. At saka wala naman talagang, hindi naman po tatakas si Ginoong Teves. Kung gusto niya tumakas, edi doon pa sa Timor-Leste. Ba't nanatili pa siya ng 2 taon doon?